Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The 800 na napalabas noong 2020. Ito ay patungkol sa isang sundalo na ginamit ang kanyang talino upang gumawa ng isang high-level defense upang kalabanan ang nasa 5,000 mga kalaban. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa simula ng pelikula, ipinakita nito ang mga pangyayari sa digmaan sa pagitan ng China at Hapon, kung saan ang Imperial Japanese Army ay nagpamalasok sa Shanghai. Isang grupo ng mga sundalong Tsino ang ipinadala upang ipagtanggol ang kanilang bayan, kaya't nagsimula sila sa isang mahabang paglalakbay patungo sa lugar ng labanan. Pagdating sa lungsod ng Dachang, kanilang natuklasan na ang lugar ay lubusang nasira, walang mga bakas ng kanilang mga kasamahan na namatay. Sa kanilang pag-eksplore sa lugar, isang scout na may pangalang Duanwo ang nakakita ng mga Hapones na sundalo na sinusunog ang mga katawan ng mga sundalong Tsino sa malayong lugar. Sa kasamaang palad, siya ay nakita ng kaaway na nag-udyok sa kanila na habulin siya. Habang sila'y tumatakas, natagpuan ng Hapon ang iba pang mga sundalong Tsino at agad silang inatake. Sa kabutihang palad, nakabawas si Duanwo ng kanyang kapatid na lalaki, si Xiao Yubei, at kanyang tiyo bago sila magtago sa loob ng isang gumuhong gusali. Habang bumubukang liwayway, ang mga natirang sundalo pati na rin ang mga deserter ay tahimik na nakalabas mula sa lugar ng digmaan. Tumali sila sa isang kumpanya ng mga machine gun na nagturo sa kanila tungo sa tila huling depensa laban sa hukbo ng Hapones sa isang kanlungan sa Shanghai. Sa simula, tumanggi ang pinuno na si Zhou Shengshang na makipagtulungan sa mga deserter at nagpasya na sila'y alisin. Gayunpaman, kinilala ni Lieutenant Colonel Xi Jinyuan ang pangangailangan para sa mas malaking puwersa sa digmaan at itinakda ang mga deserter upang palakasin ang lugar sa labas. Lumapit si Duanwo kay Colonel Xi habang sila'y nagtatrabaho sa kanilang mga gawain at ipinaliwanag na hindi sila mga nagsawalang bahala sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanilang unit ay inatake. Gayunpaman, hindi pinapansin siya ng Colonel at pinaalis siya. Sa mas nahiting gabi, habang nagtatrabaho ang mga desertor, napansin nila ang isang grupo ng mga refugee na naghahanap ng tirahan. Pumasok sila sa international settlement na nasa ilalim ng kontrol ng mga Briton. Tinubukan ng tiyuhin ni Duanwo na sumali ng palihim sa grupo na umaasa na magiging ligtas siya roon. Gayunpaman, siya ay tinanggihan dahil sa kanyang uniforme ng militar, sapagkat ang mga sundalo ay hindi pinapayagang pumasok. Nahumaling ang mga tropa sa kaakit-akit na boses ng isang babae na kumakanta mula sa isang gusali sa kabilang ibayo ng ilog habang sila'y bumabalik sa kanilang tagwan. Ito ay naglilingkod na isang malalim na paalala na kahit sa mga panahon ng desperasyon, ang musika ay laging nagtatagumpay. Samantala, ang batang kapatid na si Hyubei ay nagiging kaibigan ng isang batang tinatawag na Kiyo na parehong edad niya. Sa isa pang bahagi ng kanilang tagwan, natuklasan ng mga desertor sa basement ang isang lihim na daanan patungo sa isang istablo kung saan may nakataling puting kabayo. Binuksan ito ng isa sa mga desertor na nagdulot ng pagtakbo ng walang kontrol sa loob ng kanilang tagwan. Ngunit swerteng nakapagpapakalma si Kiyo sa kabayo sa pamamagitan ng pagngangiwit. Ang mga kalsada sa British Concession Area ay puno ng mga migrante na naghahanap ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang binoculars, isang propesor na ang pangalang Zhang ay nagmamasid sa lungsod at natuklasan na ang mga Hapones ay kumuha na naman ng isa pang istruktura sa Shanghai. Napapansin niya rin na ang mga sundalong Hapones ay patuloy na umaatake patungo sa huling natitirang tagwan sa Shanghai. Ilang sandali pa, narating nila ang lugar at natuklasan na mayroon lamang ilang mga taksil na sundalo na naroroon, na nagpapahiwatig sa kanila na ang mga sundalong Tsino ay tumakas. Gayunpaman, ito ay isang patibong dahil ang mga sundalong Tsino na nagtatago sa loob ay agad na sumalakay ng hindi inaasahan. Nagkaroon ng matinding labanan at ilang mga sundalong Hapon ay namatay sa kabilang banda. May mga nasugatan din sa panig ng mga Tsino, ngunit iilan lamang. Isa sa kanila ay ang tiyuhin ni Duanwo. Dahil sa mas magandang estratehiya ng mga Tsino, ang mga kaaway ay sa huli ay natalo at napagtulungan. Pagkatapos ng labanan, iniutos ni Commander Zhou sa mga taksil na sundalo na mangolekta at magnakaw sa mga bangkay ng mga yumao ng sundalong Hapon. Sa lalong madaling panahon, natanggap ng mga deserters ang utos na patayin ang anumang natirang mga Hapon na buhay sa loob ng kanilang tinatagwan. Isa sa mga deserters, si Old Abacus, ay binigyan ng utos na mag-advance ng una at armado ng baril. Sa simula, may pag-aatubiling gawin ito si Old Abacus, ngunit pinilit siya ni Commander Zhou na bumaril sa ilalim ng takot. Sa oras na iyon, si Duanwo naman ang napili, ngunit nagpakita siya ng mga senyales na naguguluhan. Iniudyukan siya ni Zhou na pumunta sa harap ng bihag na sundalo at inudyukan siyang bumaril.
Ngunit nang magatubiling muli si Duanwo, ipinaalaala sa kanya ni Colonel Exi na pinatay na nila ang kanyang tiyo. Si Duanwo ay wakas na patay ang sundalo matapos siyang punan ng paghihiganti. Sa kabilang banda, isang reporter mula sa China na may pangalang Fang ay bumisita sa kampo ng mga Hapones at nagkaroon ng pulong kay Colonel Kono Isao, sa kanya ibinibenta ang mahahalagang detalye ukol sa tagwan ng mga Chino. Pagkatanggap ng impormasyong ito, agad na nagsimula si Colonel Kono ng mga plano para sa isang bagong atake. Sa mga sumunod na oras, sinubukan ng mga Hapones na sundalo na nasa labas ng kinaroroonan ng mga Inchik na kunin ang atensyon ng mga Inchik na sundalo sa loob. Umiling sila ng sumuko at nagbanta na ipapatupad ang parusang kamatayan sa mga miyembro ng kanilang nasakop na team kung hindi sila susuko. Gayunpaman, sa halip na sumuko, binaril ng mga Inchik na sundalo ang kanilang direksyon. Bilang ganti, itinapon ng Hapones na hukbo ang ilang mga gas bomba na pilit na pinapalayo ang mga sundalong Chino upang maghanap ng kanlungan. Isang maginoo at mabait na sundalo ang nagbigay kay Duanwo ng isang face mask na nagligtas sa kanyang buhay. Si Duanwo ay di inaasahan na napasok ang isang ilalim lupa na kanal sa gitna ng kalituhan, kung saan niya natagpuan ang isang lihim na daan patungo sa kanilang tagwan. Ang pagtagas ng nakal-alasong gas mula sa tagwan ay sumakop sa paligid na lugar, nagdulot ng pagkabahala sa mga tao sa settlement. Sila'y tumakbo ng may takot para sa kanilang buhay. Sa kabila nito, sa bandang gabi, tatlong mag-aaral na Chino ang sumubok na lumusot mula sa British concession area patungo sa kabilang panig sapagkat nagnanais silang makipaglaban. Nakakatakas sila sa pamamagitan ng gate, ngunit nakakulong sa sayang, nahuli sila ng mga sundalong Briton. Samantala, ilang tao mula sa internasyonal na pahayagan sa ikalawang palapag ng isang malapit na gusali ay nagkuha ng mga litrato ng kanilang tinagawang lugar sa Shanghai. Sa kanilang tinitirhan, ginawa ni Duanwo ang isang tapat na pakiusap sa kanyang mga pinuno, ipinaliwanag na sila at ang kanyang kapatid ay simpleng magsasaka at dapat na payagan na umalis. Sa kasamaang palad, siya ay muling binaliwala. Pagkatapos nito, bumalik si Duanwo sa ilalim ng kanal, may determinasyon na hanapin ang anumang paraan para makatakas. Sa kanyang pag-eksplorasyon, siya ay napansin ni Old Abacus at isa pang desertor na sumali sa kanya sa kanyang misyon. Sa kabila ng lahat, habang sila ay patuloy na naglalakad, napansin nila ang iba pang mga Hapones na sundalo na palihim na lumalapit sa kanilang tinatagong lokasyon sa parehong kanal. Nalunod sa kawalan ng agad na paraan ng pagtakas, ang tatlong ito ay naglubog sa ilalim ng tubig. Sa kasamaang palad, isa sa kanila ay hindi kayang pigilan ang kanyang paghinga ng matagal, at siya'y namatay. Si Duanwo at si Old Abacus ay maingat na lumabas pagkatapos umalis ang mga Hapones, ngunit napansin sila ng mga tao sa paligid at agad na nagkaroon ng ingay, na nag-abiso sa British Army. Kaagad na nag-isip, sinabi ni Duanwo na hindi sila nagsusumikap na tumakas kundi lumabas sila upang magbigay alam sa lahat na may mga Hapones na sundalo na nakapasok sa lugar. Ito'y nagdulot ng kaguluhan, nagpapalakas sa mga sundalong Chino na agad na magising at ipagtanggol ang kanilang sarili. Matagumpay nilang pinagtanggol ang mga puwersa ng Hapones at nagawa nilang panatilihin ang kanilang kanlungan. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, pinagalitan ni Colonel Exi si Duanwo at si Old Abacus at tila nagdududa sa kanilang tunay na motibasyon. Bilang resulta nito, sila ay pinarusahan at ipinadala sa harapang mga depensa. Samantala, ang tatlong mag-aaral na dati hindi nakapasok sa tagwan ay nagsagawa ng pangalawang pagtatangkang makapasok at ngayon ay nagtagumpay na makapasok. Kinabukasan, nakipag-usap si journalist Fang sa mga senior na opisyal ng Britanya at ibinunyag na plano ng Hapon na kunin ang huling natirang kanlungan sa loob ng 3 oras. Pinayaran si Fang bilang kapalit ng balita at tinanong ng mga opisyal kung magkano ang nais niyang isugol dito. Gayunpaman, hindi itinuturing na interesado si Fang dito, kaya't siya'y simpleng umalis. Matapos ang ilang oras, binomba ng mga Hapones na mga sundalo ang kanilang kanlungan, na nagtulak sa mga sundalong Chino na magpakita ng matapang na laban sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Sa pagmamadali na mapalakas ang kanilang puwersa, ipinamamahagi ng mga sundalong Chino ang mga armas sa mga tumakas at pati na rin sa mga mag-aaral, na pinipilit silang sumali sa laban-laban sa mga Hapones na grupo. Sa pagkakataon na iyon, sumiklab ang isang malupit at madiin na labanan sa pagitan ng dalawang panig na nauwi sa pagkawalan ng maraming buhay. Sa isang stratehikong hakbang, ginamit ng mga Hapones na sundalo ang isang kren para give-away ng isang bahagi ng pader ng gusali. Bilang tugon, lumipat ang mga puwersa ng mga sundalong Chino mula sa paggamit ng tradisyonal na granada patungo sa mga tangke ng gas. Ang tatlong mag-aaral, na unay masigasig na sumali sa laban, ay ngayon ay naguguluhan at natatakot na habang lumalala ang pagtutunggalyan at kanilang desperadong hinahanap ang isang lugar na kanilang pagtataguan.
Kamalupit na kapalaran, isang mag-aaral ay namatay nang sumabog ang isang granada malapit sa kanya, samantalang ang isa pa ay tinamaan at nasugatan. Habang lahat ng ito ay nangyayari, si Hyube ay sumilip sa bintana at nahadyap ang makapal na puting kabayo na nagmamadali sa pagtakbo. Nang siya ay magdama ng kaligayahan, hindi inaasahan, kanyang naikumbinsi ang kanyang kaibigan na si Kiyo na gagawin rin kagaya ng ginawa niya. Sa kasamaang palad, agad namang sumilip si Kiyo sa bintana at tinamaan sa ulo, at namatay. Tinubukan ng mga sundalong Hapon na pasukin ang fortifikasyon ng gusali sa kabilang dako sa pamamagitan ng paggawa ng mga kalasag. Isang kawal mula sa China na na-inform sa plano na ito ay nagpaabot ng impormasyon sa kanyang supervisor. Pagkatapos nito, isinilid ng sundalo ang sarili niya sa mga pampasabog at sumugod mula sa gusali, pinatay ang ilang kaaway. Bagamat siya mismo ay namatay, nagbigay siya ng malakas na pagkakataon sa kanyang mga kasamahan na ipagtanggol ang kanilang bayan. Nahikayat sa ganitong pagpapakita ng tapang, sumunod ang karagdagang mga kawal mula sa China at inilaan ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang bayan. Sa lalong madaling panahon, nagpa siya ang lokal na mamamayan na mag-alok ng kanilang tulong. Nagtago sila sa ilalim ng bandila ng Nazi at sinubukang dalhin ang isang linya ng telepono patungo sa kanilang kanlungan. Gayunpaman, naantala ang kanilang progreso dahil sa isang Hapones na sniper na nasa malalayong pwesto at malupit na binaril sila. Isang hanay ng matatapang na tao ang bumuo sa kabila ng panganib, handang isakripisyo ang kanilang mga buhay upang dalhin ang cable roll sa kabilang dako. Isa sa kanila ay isang miyembro ng staff ng kasino na nagawa pang tumawid sa tulay kahit na nakaharap sa sunod-sunod na pamamaril. Ibinato niya ang cable sa mga sundalong Tsino nang siya ay makarating sa dulo ng tulay ngunit siya ay pinatay sa proseso. Sa sakripisyong ito, nagkaroon ng komunikasyon ang mga sundalong Tsino sa loob ng COB patungo sa lungsod. Pagkatapos nito, isang team ng mga reporter, kasama si Fang, ay matagumpay na pumasok sa kanilang tinagang lugar upang alamin ang higit patungkol sa kalagayan. Isa sa kanila, isang mamamahayag na may pangalang Jiang Jing, ay nag-record ng magiting na 3 araw na depensa ng mga sundalo sa kanilang tinagang lugar. Siya ay nagtanong kay Colonel Xe kung ilang sundalo pa ang nasa loob ng kanilang lihim na pasilidad. Dahil sa layunin na magbigay inspirasyon sa mga mamamayang Tsino at ipakita sa buong mundo na sila ay malalakas, sadyang pinalaki ng Colonel ang bilang, sinasabing 800 kaysa sa totoong bilang na 420, nais niya itong gawin. Samantala, sinubukan ni Old Abacus na kunan ng takdang pagkakataon ang kanyang kasamahang si Fang na kanyang abutin ang kanyang kaban, may balak na tumakas mula sa kanilang tago-tigon. Gayunpaman, siya'y nahuli ni Duanwu. Nang hawakan siya ng baril, nanawagan si Old Abacus para sa kanyang kalayaan, inamin ang kanyang takot sa kamatayan at ang kanyang pangarap na makita ang kanyang asawa. Naantig si Duanwu sa mga malulungkot na sigaw ni Old Abacus at sa huli ay nagpa siya na palayain ito. Sa labas, nagsimula ang mga sibilyan ng isang programa ng donasyon upang magbigay suporta sa mga sundalo sa loob ng kanilang tago-tigon. Ang mga nakolekta na kagamitan ay inihahagis papunta sa mga sundalo sa pamamagitan ng mga bintana ng gusali. Ang may-ari ng kasino ay nag-donate ng bandila, at isang batang babae na may pangalang Huimin ay matapang na lumangoy papunta sa kabilang bahagi ng ilog para personal na i-deliver ito. Sa pagmamasid sa kanyang tapang, tinulungan ni Duanwu siya na pumasok sa pamamagitan ng bintana. Ngunit ang isang bala ay tumama sa leeg ni Duanwu, nagdulot lamang ng bahagyang sugat. Tinabi ni Colonel Xe na inutusan sila ng General Izumo na ipagtanggol ang kanilang kanlungan ng karagdagang 2 araw pagkatapos ng gabi na iyon, sa layunin na makakuha ng atensyon mula sa buong mundo. Hindi dapat nilang itaas ang ibinigay na bandila dahil magiging sanhi ito ng galit ng kaaway at magdudulot ng mas marahas na atake, ayon sa kanya. Sa kabilang banda, ipinapahayag ng mga sundalo na sila ay lumalaban para sa kanilang bansa at hindi para impresyonin ang mga dayuhan, kaya't hindi ito maganda para sa kanila. Gumawa sila ng desisyon na itaas ang bandila bilang tanda ng pagtatanggol laban sa kanilang mga kalaban. Kinabukasan, nagkakatipon ng lahat ng mga sundalong Tsino sa isang bubong at unti-unti itinataas ang bandila habang nagbibigay ng nakaka-inspire na talumpati si Colonel Xe. Nakatanggap ng palakpakan mula sa mga sibilyan ang mga sundalo. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagpadala ang mga Hapones ng isang eroplanong pandigma na nagsisimulang magpaputok sa mga sundalong Tsino, na resulta sa malupit na pagkawala ng buhay. Matapang na lumaban ang mga tropa upang pigilan ang pagbagsak ng bandila kahit sa gitna ng pagsalakay. Sa isang mahalagang sandali, si Duanwu ay tumutok sa kalaban na piloto ngunit malapit ng magmintes. Matapos ang 10 minuto ng patuloy na pagsalakay, nag-atrasan sa wakas ang mga puwersa ng mga Hapones.
Sa mga pangyayari pagkatapos nito, nalaman natin na si Duanwo ay binaril sa kanyang tiyan. Humihiling siya kay Colonel Exi na kumuha ng litrato sa kanya para sa kanyang kapatid na si Hyubei sa kanyang mga huling sandali. Kinabukasan, dumating si Colonel Kono sa isang itim na kabayong tumitigil para sa isang pag-uusap, na pinalapit si Colonel Exi na sumakay sa puting kabayo upang harapin siya. Nang maunawaan na malapit nang maglabas ng utos ang mga inchik na mag-atres, inirerekomenda ni Colonel Kono ang isang marangal na laban sa kanilang pagitan bago siya mapalitan, binibigyang diin na ito ang kanilang huling laban. Sumasang-ayon si Colonel Exi at bumalik upang ihanda ang kanyang mga sundalo para sa darating na pagtatapat. Nang sumunod na araw, dumating ang commissioner sa kanilang tagwan at nag-utos na sumuko ang natitirang puok sa mga Briton. Mariing tinanggihan ito ni Colonel Exi, ngunit kinu-question ng commissioner na wala ng tulong mula sa labas at tila nawawalan na ng pag-asa, ito'y hindi maiiwasan. Napaniwala ng rasoning ng commissioner si Colonel Exi, kahit na sa pag-aatubiling pumayag ito na bigyan ng prioridad ang buhay ng natitirang mga sundalo, at nagsimula sila sa paghahanda para sa pag-atres. Upang magbigay ng diversion at magbigay oras para sa iba na makatakas, nagpa siya ang isang grupo ng mga sundalo, kasama si Hyubei, na manatili at kalabanin ang mga puwersa ng Hapones. Habang bumabagsak ang gabi, pinatay ang mga searchlight upang mapadali ang pag-atres ng mga sundalo. Pagkatapos, pinag-utos ang mga sundalong Tsino na magbuo ng mga pangkat ng 20 at tumawid sa tulay, na nagpapataas ng kanilang tsansa sa kaligtasan. Samantala, nagtitipon ang isang grupo ng mga sibilyan sa kabilang banda, nagmamasid sa peligrosong pagtawid ng mga sundalo. Lumalala ang sitwasyon habang inaaktiba ng mga Hapones ang kanilang mga searchlight at nagpapakawala ng apoy upang mas madaling ma-target ang mga sundalo sa tulay. Sa kabila ng nakakatakot na kalagayan, nagsisimula ng may tapang ang mga sundalong Tsino sa kanilang pagtawid habang binubuksan ng mga Hapones ang apoy. Ito ay nagdudulot ng pagkasugat-sugat ng ilang mga sundalong Tsino. Habang nasaksihan ang malupit na pangyayari, nagpa siya ang mga sibilyan sa kabilang banda na tulungan ang mga sundalo ng Tsino. Naghahanda sila ng mga gamot at pati na rin nakikipaglaban sa kalaban mula sa kanilang mga balkonahe, pinaputok ang mga baril bilang suporta. Sa malupit na kapalaran, ang karamihan sa mga sundalong Tsino ay namatay sa tulay. Si Colonel Exi, na may tama rin ng bala, nananatili sa gilid ng tulay, puno ng kalungkutan nang ma-realize niya na hindi niya kayang iligtas ang lahat. Natatapos ang pelikula na may mga sibilyan na umaabot ng kanilang mga kamay mula sa likod ng mga barikada, na walang magawa kundi magmasid ng malupit na pamamaril sa mga sundalo. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.